Sumasagot ako sa mga reviewer ko now, ma'am, and yung mga ganitong concept sa'yo ko hinahanap. Ha, ha, ha. Hi, teachers! Hi, future LBDs! Especially September let takers. Ayan, kaso parang namumula yung eyes ko. Love, but parang naiiyak ako or sinisipon. Okay, by the way, para sa mga September let takers, kumusta? Ako nga po pala para sa mga hindi nakakakilala, kung dadaan man ito sa FYP ninyo, kilala ako dito sa TikTok. Di naman, konti lang naman nakakakilala yung mga nagre-review. I'm Curzita dito sa TikTok, pero pangalan ko po talaga, ay, huwag niyo nang alamin. Hindi naman lalabas sa board exam yun. Pero malay natin, paglabas niyo sa board exam, marinig niyo yung pangalan ko. Char! Ang kapal ng mukha. May ganun kasi, nakakakilig nung time nga na naging proctor ako, nakilala nila ako. Kakakilig yun. So yun na nga, kumusta ang pagre-review ninyo? Ilang buwan na lang? Malayo-layo pa? Matagal-tagal pa? Pero mas maganda na nagre-review na kayo. Nagre-review na ba? Sige nga, subukan natin yan. Punta tayo dito sa curriculum. Subukan nga natin kung alam nyo na yung teacher as a curricularist. Alam mo na ba yung Kiwi Pie? So, ito lang ang tandaan ninyo para hindi nyo makalimutan itong teacher as a curricularist nga, Kiwi Pie. K for knower. Ibig sabihin si teacher as a knower, lifelong learner. Ibig sabihin, si teacher walang katapusang mag-aaral. Yes po, kasi sa bawat ginagawa talaga natin, pag-aaralan natin bago natin ituro sa mga estudyante, may mga bagong techniques and strategies tayo na dapat alamin. So dito, nag-a-attend tayo ng mga seminar, workshop, and trainings. It means acquiring academic knowledge. Kapag nakita nyo ito sa board exam, I mean sa LET, parehas lang naman. Nakita nyo yung tanong, ano daw si teacher kapag siya ay nag-a-attend ng seminar, nag-a-acquire ng knowledge? Anong sagot? Eh di knower. Next, punta tayo dun sa I. Ibig sabihin, initiator. Ibig sabihin, nag-i-initiate. Ibig sabihin, nagkakandak siya ng research kasi may gusto siyang ibigay na bago, malaman na bago, may gusto siyang i-input na bago, nag-i-initiate siya. Kaya nagkakandak siya ng research. Sige, ayoko naman ng spoon feeding kasi kung nagre-review talaga kayo, ano yung W? Yes, that is a writer. Kung si teacher ay writer, anong ginagawa niya? Eh di write. Yes, as a teacher, ikaw magsusulat ng libro, module, materials, tsaka nagtitake ng records, kaya ikaw ay writer. Ano na naman kaya yung susunod na I kung nagre-review ka? Ito ay innovator. Ibig sabihin dito pumapasok yung pagiging innovative mo, creativity mo. Kumbaga, out of the box, nakakapagbigay ka ng idea. Next, ano yung letter P sa pie? Anong tawag sa'yo kapag ikaw yung gumagawa ng lesson plan? Taon-taon, buwan-buwan, araw-araw. Anong tawag sa'yo? Planner. Yes, planner. Next, ano na naman kaya yung I? Ang daming I, no? Ikaw na ito, di ba gumawa ka ng lesson plan? Eh di gagawin mo na, ituturo mo na. Anong tawag sa'yo nun? Ito yung letter I, tapos susunod letter M. Sige nga, tignan nga natin kung alam mo nga. Yes, that is implementor. Kasi ini-implement mo na kung ano yung plinanon mo, ano yung ginawa mo. Ano naman kaya yung letter E? Ito yung tinitignan mo, kumusta ba yung itinuro mo? Ano kaya yung outcome? Ano kaya yung resulta? Nagpa-quiz ka, nagpapa-recite ka, tinitignan mo kung naintindihan ba ng mga estudyante mo yung tinuro mo. Ano ba ang tawag doon? Anong tawag sa'yo? Letter E. Yes, that is a evaluator. So, tandaan mo lang ang Kiwi Pie, teacher as a curricularist, knower, initiator, writer, innovator, planner, implementer, and evaluator. And that's it. May mga ilang points ka na sa board exam. Tandaan, bawat points mahalaga. At yun lamang po. Thank you po.